matapang lang siya sa matapang lang siya dun sa ano, pero dun sa talagang dapat tapangan niya. Ilabas niya yung tapang niya, hindi niya mailabas sa iba. Matapang siya dun sa alam niya na talaga hindi lang ano sa kanya. Opo. Yan yun. Alam mo, Brad Noli, kasi, itong kinakapitan niya, gaya din ng iba. Yung sa ikalawang Timoteo, 2:23, kapatid na Proser. Ano, kaya na minsan, sabi ko, ano ba to? Ito pa talaga yung binilinan? Ano ba yung binilan? Parang tatay mo, inutusan ka bumili ng suka. Sumunod ka nga, kaya lang hindi naman suka binili mo. Toyo. Eh di magagalit pa rin sa'yo nagbilin, binililan ka ng suka, tapos toyo bibili mo. Parang ganun lang to Kaya, eh. kaya nga po. Ayan. Ayan. Ang sabi diyan, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. 24 po. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat ka makapagturo, matiisin. Yan po yung nakalagay dyan. Yan po yung kinakapitan niya. Kasi Ang ang problema, nakalagay dyan, problema ang yan, alipin daw, hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo. Ang tanong po, kapatid na Noli, saan po yan, yung pagkakataon na yan, nasaan yan? Nasaan si Timoteo niyan? Sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Ayan, sinasabi naman ni Pablo kay Timoteo, bilin niya sa mga kapatid. Kasi kung ang kapatid, ang kausap mo, hindi ka makikipagtalo. Dapat maamo pa sa kapatid. Sapat ah, ka na makapagturo, matiisin ka, hindi mo siya kakalabanin, hindi ka makikipagtalo sa kanya, kaya hindi ka makikipag-usap sa kanya ng walang kabuluhan. Ayun ba ah, naman pag pananampalatayang pag-uusapan, sasabihin tao si Kristo. O ba? Kung ikaw ba naman natatama ang daladala mo, tatahimik ka ba? Siyempre, alam mo naman hindi tao si Kristo, sabihin mo, siyempre, hindi. Nagkatawang tao si Kristo. Yun ang totoo. So, di talaga magsisimula talaga ang laban kasi iba yung paniniwala mo eh. Iba yung sa akin eh. So, ang malalaman problema natin kung sino ngayon ang totoo, di po ba, kapatid na Noli? ang problema po kasi dito, meron din nakalagay dito, sapat na makapagturo. Ang tanong po ba, sapat po ba makapagturo yung linan? Yun po, doon po ako Ay, doon na ano eh, doon po ako eh. Dahil po sa dami ng, biro nyo, sa dami ng dahilan po tayo umalis doon. Ano na po eh, mga sablay na eh, katulad ng mga gitnang daan. Isa po yan sa pag-uusapan natin. Gitnang daan ay yung patawaran kahit di mag-usap, ay ang ayuno na pwedeng kumain, na kapag ikaw ay nagtatalaga at nag-usap naman kayo ng asawa mo, nagtatalaga na bawal makipag-usap, makipag-sex, makipagtalik, bawal, pwede na raw, basta nagkasundo. Ay, ako, hindi yan ang natutunan. Di ba? Parang ano ba, parang kadaming, tapos hindi na pwedeng tanungin. Yan, isa sa pag-uusapan po natin yan, yung hindi na pwedeng tanungin. Tama po ba yan? Para po nakakalungkot kasi yung dating tinuro ng aming kapatid na Eli, parang nawala na siya. Sabi ko, tapos yung mga kapatid, hindi man lamang nakikita o nagbubulag-bulagan na lang. Di ba po, kapatid na Johnny, ang hirap po nung ganun. opo, opo, opo. Kasi, Tapos tayo sige po. yung tayo po yung nagpapatuloy, tapos tayo para yung rebelde. Hindi po. Hindi po kami rebelde. Ang rebelde po, sumuway, hindi naman kami sumusuway. Ang amin Opo. po, yung maling aral. Ayaw naman po naming manatili kapag mahirap naman yung mananatili dyan tapos iba na itinuturo. Hindi yun po kasi ang tinanggap po nating doktrina hindi naman sa kanya. Doktrina ng Panginoon na tinuro ni kapatid na Eli. Siya, wala naman siyang doktrina, ginagamit lang niya yung doktrina ni Brad Eli. Tapos pag naanib na yung miyembro, wala yung doktrina ni Brad Eli, tapos yung kanya na ituturo niya. Dapat magawa siya ng sarili niyang doktrina. Kumbaga parang parang ginagawa niya, parang na-trap siya na ang mga tao hinuhuli sa doktrina. Pag nahuli na ng Mhm. doktrina, yung pagpasok na doon, siya na masusunod. Tapos yon ang mangyayari, gagawin na sila. Kaya nga po. Huli na sa trap, wala na magagawa. Isa pa yan, ibang payamak. Kasi napakadami Kaya, pong dahilan kung bakit kami umalis. Hindi namang namumuno sa kanila yan. Hindi naman makikipag-debate yan kasi sabi niya, sino ba naman tayo, di ba? Hindi naman ang dami naman naghamon yan, hindi naman lumaban talaga. Wala namang
Wala namang history na nakipagdebate yan. Magaling lang siya magsalita noon. Pero wala naman siyang history na nakipagdebate. Takot lang yan doon sa kaiba yun niya sa kabila na Opo. makipagdebate. Brad John. Kaya nga po eh. Kasi yun nga po yung sinasabi niyo. Eh. Kung lalagi ka doon sasabihin mo, binilinan ka. O, binilinan ka. Lahat naman ng propeta at mga apostol, binibilinan ng Diyos yan eh. Pero merong binilinan na hindi sumunod. Eh, anong ginawa ng Diyos doon? Itinakwil yun. Itinakwil yun. At ang espiritu na sumasa kanya, binawi ng Diyos yun. Ngayon, para sabihin mo ikaw, simpleng-simple, binilinan ka. Ano ang dapat sa'yo pag binibilinan ka? Dapat susundin mo yung bilin sa'yo? Di ba, kapatid, dapat ganun yun eh. Pag binilinan ka, kung anong bilin sa'yo, yun ang susundin mo. Kung isa ka, di ba, ang isang patunay na isa kang tunay na Kristiyano at isa kang tunay na alagad na sumusunod sa Panginoon, sa utos, eh unang-unang mong susundin, yung bilin. Opo, tama. Di ba? Hindi yung pagkamatay nung nagbilin sa'yo, abay, lahat na halos karamihan pinagbabago mo na. Pati hiwaga. Paano ka pasasamahan ng Diyos niyan? Tapos Ha? meron pa ba? Tinanggihan yung hiwaga. Eh di para ka nang nung ang paniniwala si Kristo ay tao. Eh hindi nila matanggap si Kristo na si Kristo ay Diyos. Siya naman ayaw niya ng hiwaga. Tapos ngayon, ano naman meron nipis yung iyong pagmumukha na sasabihin mo ikaw ngayon ang binilinan? Di ba? Opo. Tapos pa, Anong mukha yan? Anong mukha na binilinan ka tapos hindi mo naman sinunod yung bilin tapos sasabihin mo kung ikaw ang pala ang magsasalita, ikaw na rapat, dapat, di ikaw na. At kung ikaw pala yung di sana ikaw na yung di ba? Di ba opo, dapat ganon? Ganon eh. nagkari pa ganito, Brad John. Meron pang siyang, meron siyang ano dyan, mga chiriwariwak, yung mga KNP niya, yung KNP, kalokohan ng pamumuno. KNP. Yung kanya, KNP, kalokohan. Biro mo sabihin ba namang, ang sarap po, ngayon lang po namin nadinig yan. Kung di ba naman may hablig yun sa isip, ang halos 5 dekada mong kasama, kapatid Kung Patawarin ka sasabihin mo ng ngayon Diyos. lang, tapos sasabihin, ano tawag doon? Fixed pieces, parang napag-ugnay-ugnay. Sabi ko, tagal mo kasama ngayon. Nakakalbo na sa kalokohan niya. Kaya nga Ang po eh. gagawin, wala naman silang magagawa. Puputulin lahat ng kanilang, yung kanilang mga benepisyo. Sabi nga, di ba? Sige, subukan yung dumeklara, putulin ko. Takot. Kaya walang KNP dyan na maglalakas loob. Pero kung ito madidinig ng mga KNP, di sila mismo. Tutulan tong sinasabi natin. Kaya lang, pag dito sila tumutol sila, ay may ano rin sila, may hablig din sila. Di ba? Mas tamang salita dahil sabi nga ni Brad Eli, sabi mo nauukol dun sa tao. Sabi, may hablig. Kasi isipin mo, alam mong mali, nananatili ka pa dyan. Di ba? Tapos sabihin mo nung araw, kala nyo kitatapang. Alam naman nila na kaya naman sila matapang dahil buhay pa nga si Brad Eli dahil may lalaban. Ngayon, mga bahag na ang buntot, tayo sasabihin, Kaya nga po eh. di kayo makipagdebate. Aba, hindi naman kami para ipinaliliwanag lang namin, sinasabi lang namin, yung mga dahilan ba't kayo mali. Pwede naman niya Opo. sabihin, okay pa rin ang debate, o di, at least, may istansya na pwede pa rin, kaya lang hindi yan ang panahon namin sa pagkakapag-debate, di ba? Kaya lang totally inalis niya, tapos ginawa niya, bin-brainwash pa niya ang mga kapatid na ang pakikipag-debate, paggawa ng mabuti, pakikipag-debate yan. Di ba, Brad Joseph? Di ba, Brad Danny? Ano masasabi niyo? Dalawa, kuya. Siyempre, napuputo lang, mapuputo lang benepisyo nila dyan. Kaya Kaya nga nga po minsan, eh. natatawa ako doon sa isang, yung kalokohan ni Popoy, KNP nila eh. Talagang gumagawa pa, pinagtatawanan pa yun. Anak, sabi ko, kaawaan kayo, tawag ng kaawaan kayo ng Diyos.